sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lisena, hindi ko obligasyon na pag-aralin ka. Ah, ganun pala. Eh, para saan pa yung pagiging magkapatid natin? At saka kung hindi mo pala obligasyon na pag-aralin ako, eh di hindi ko rin kayo obligasyon na tulungan. Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok sa isang pamilya. Susukatin ito kung gaano katatag ang pasensya, pagmamahalan at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Desena sa ating dulang sa kanyang panahon. Desena! Ay, Tito Ener, ano pa ginagawa niyo dito? Magbabayad ng tuition fee ni Weng. Exam niyo na sa susunod na linggo, di ba? Oo nga po. O ikaw, nakabayad ka na ba ng tuition fee? Hindi pa nga po eh. Si Ate Emily po kasi yung nagpapaaral sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakakapagpadala ng pera sa amin ni Mama. Eh, umuwi ng Ate Emily mo. Nasa bahay niyo na siya, kasama yung asawa niya. Asawa? Sino po? Alam ko kilala niyo yung napangasawa ng ate mo, si Bernardo. Yung dati niyong kapitbahay sa Negros. Ano po? Sigurado po kayo, Tito Ener? Sigurado ako. Narinig ko nga yung usapan nila ng mama mo. Ganun po ba? Kaya pala hindi na nakakapagpadala ng pera sa amin si Ate Emily. Yun pala, meron na siyang sariling pamilya. Ay, di ba sabi mo, ang ate mo ang nagpapaaral sa'yo? Opo. Naka, sigurado magkakaproblema ka. Baka tumigil ka na sa pag-aaral dahil doon. Ma, Alam ko kung bakit ka malungkot. paano po kung di malulungkot? Eh mukhang titigil na po yata ako sa pag-aaral. Sigurado kasi hindi na ako susuportahan ni Ate Emily. Kasi iba na yung priority niya. Ma, gusto ko pong mag-aral. Gusto ko makatapos. Gusto ko maabot yung mga pangarap ko. Huwag ka mag-alala. Nandito pa naman ako. Nandyan din ang mga nakatatandang kapatid mo. Magtutulungan kami sa pag-aaral niyo. Imposible na pong matulungan ako ng iba kong mga kapatid. May mga pamilya na rin po sila eh. Si Ate Emily na nga lang ang inaasahan ko. Tapos ganito pa ang mangyayari. At saka may 2 baboy pa tayong inaalagaan. Yung pagbebentahan sa isang baboy, di ilalaan ko na yun sa tuition fee mo sa susunod na pasukan. Kaya, huwag ka na mag-alala, ha? Ganun po ba? At siya nga pala, uuwi ngayon ang ate mo kasama si Nardo. Dito muna sila titira sa atin. Ano po yun? Habang buhay na sila titira dito? Hindi naman siguro. Itira muna sila sa atin habang wala pa silang naiipon. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman siguro sila magiging pabigat. Sana nga po, Ma. Ma? Ma, nasaan na po yung 2 baboy na alaga natin? Bakit wala na doon sa kulungan nila? Binenta ko na, anak. Pero bakit po? Di ba nakalaan yun para sa tuition ko sa susunod na pasukan? Naibenta ko na, kasi
kailangan ng ate Emily mo. Wala pa silang pera? Bakit kailangan pa nilang kunin yung perang nakalaan para sa akin? Anak, nakiusap sa akin ng kapatid mo. At saka na ako naman sila nababayaran nila yung mga utang nila sa atin. Kaso malapit na yung pasukan. Hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-enroll. Anak, Juan, baka tumigil ka muna sa pag-aaral. Ano? Naman? Wala na tayong magagawa. Wala na rin akong pera. Wala na rin tayong mahihingan sa mga kapatid mo. Kanino ako uutang ng pantuition fee mo? Sa mga tito at tita mo. May mga pinag-aaral din sila. Lisena, pasensya ka na sana. Pero kung hindi natin kaya, yun na nga, kailangan mong tumigil sa pag-aaral. Kasi naman si Ate Emily. Ibis na makatulong. Ang padagdag problema lang dito. Huwag ka naman sanang ganyan sa kapatid mo. At saka, kung gusto mong matupad ang mga pangarap mo, anak, ikaw ang gumawa noon para sa iyong sarili. So, ganun na lang yun, ma? Yung mga nakatatanda kong kapatid na kapag-aral dahil tinulungan niyo ni Papa, tapos ako ang bunso. Pababayaan niyo na lang ako? Napaka-unfair naman po nun. Anak, hindi ko na kasi kaya pang pag-aralin ka. Wala na ang papa mo. Wala na akong katuwang sa pagtataguyod sa ating pamilya. Intindihin mo naman sana ang ating sitwasyon, anak. Kung buhay pa sana si Papa, hindi mangyayari sa atin to eh. Sige. Sige ma, titigil na lang ako sa pag-aaral para maghanap ng trabaho. Nang sa ganun, ako na po magtutusto sa pag-aaral ko. Ma, Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo doon sa Maynila? Nahirapan ka ba sa trabaho mo? Minamaltrato ka ba ng amo mo? Kaya 1 buwan ka lang tumagal sa trabaho? Opo, ma. Minamaltrato lang po ako ng amo ko. Diyos ko. Kinugulpi ako kapag mabagal ang kilos ko. Hindi pa ako pinapakain. Wala pa ako sinasahod. Saklap naman, ma. Ang saklap na naging kapalaran ko doon. Buti naman nakauwi ka dito na ligtas. Yan, totoo po niya. Tumakas lang ako eh. Ayaw po kasi ako palisin ng amo kong babae. Mabait pa rin talaga ang Diyos sa'yo, anak. Sa susunod, huwag ka na magtatrabaho bilang kasambahay, ha? Saka kung po pwede, dito ka na lamang sa ating lugar magtrabaho. Masay ka dito, anak. Ma, Huwag ka na mag-alala, anak. Hindi ka man nagtagumpay sa unang trabaho mo. Sigurado akong sa pangalawa, suswertihin ka na. Leonardo, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Emily, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Masamang balita. Bakit? Anong masamang balita? Kuwan, nagkaroon kasi ng mass layoff sa kumpanya namin. At isa ako sa mga minalas. Ano? Hindi wala ka ng trabaho. Sa totoo lang, nabigla ako sa desisyon ng management pero wala naman kaming utyon. Bakit naman ngayon pa eh? Kung kailan pa naman kailangan ng pera. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din maghahanap ako ng trabaho. At saka meron nang nirekomenda sa akin si paring Miko na trabaho. At feeling ko naman matatanggap ako. Eh sana nga matanggap ka kaagad. Kailangan lang natin ng konting pera para sa mga medical expenses at sa iba pang requirements. Yung back pay ko kasi, sabi nila 45 days daw bago ma-release. Uy, saan tayo kukuha ng pera eh? Kababayad ko lang ng utang kay mama. Ha? Bakit nagbayad ka kaagad ng utang? Hindi naman tayo sinisingil ng mama mo. Ikaso si Disena yung sumingil ng utang.
Wala naman akong magawa. Pero din naman niya yun, yung inutang natin. Paano na tayo ngayon? Subukan mo yung umutang sa kapatid mo. Ano? Kay Desena? Ay, hindi magpapautang yun. Magpapasaring pa yun. Alalahanin mo, masama pa rin ang loob nun sa akin. Paano? Saan tayo uutang ngayon? Ayun na nga, ewan ko, di ko alam. Alam ko na. Sabihin mo sa mama mo, kailangan mo ng pera. Tapos ang mama mo nang bahalang umutang kay Desena. Kailangan natin talaga ng pera eh. Kung may pera tayo, hindi tayo utang sa kanila. Sige. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Ito na po yung pera, Ma. Bali yan po yung sobra sa naipon ko noon. Yung natira, gagamitin ko na po sa paghahanap ko ng bagong trabaho. Ay, salamat, anak. Eh siya nga po pala, Ma. Kailan po maghahanap ng trabaho si Kuya Nardo? Huwag ka mag-alala sa kanya. Naghahanap na siya ng trabaho. Itong inutang ko sa'yo, kagamitin ni Nardo para sa pamasahe at mga requirements. Sabi ko na nga ba? Huwag ka mag-alala, anak. Naniniwala ako. Makakabawi din sina Emily at Nardo sa'yo. Alam naman nila ang mga tulong na binibigay mo sa kanila. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit sa pagtulong ko sa kanila. At saka hindi na ako umaasa na matutulungan pa nila ako. Ma, makita ko lang na asenso na ang buhay nila, okay na ako dun. Desena, bukas ang pinto. Tuloy na ako, ha? Ano kailangan mo, ate? Pwede tayo mag-usap? Ano ba pag-uusapan natin? Kailan mo ba ako mapapatawad sa mga pagkukulang ko sa'yo? Ewan ko, ate. Hindi ko kasi maiwasang mainis sa inyo ng asawa mo eh. Dahil ba sa hindi kita napag-aral, kaya galit na galit ka sa amin? Oo! Galit na galit ako sa inyo ni Kuya Nardo. Lalo na sa'yo. Bakit ka nag-asawa kagad kasi? Alam mo naman, hindi pa tapos yung obligasyon mo sa pamilya. Nangyari na yun eh. Tsaka biglaan yun, Desena. Tanggapin na lang natin. So, ganun na lang yon. Alam mo, ate, makasarili ka eh. Pwede mo naman ipagpaliban ang pag-aasawa mo, pero ano ginawa mo? Inuna mo pang lumandi? Hindi ko obligasyon na pag-aralin ka. Ah, ganun pala. Eh, para saan naman yung pagiging magkapatid natin? At saka kung hindi mo pala obligasyon na pag-aralin ako, eh hindi ko rin kayo obligasyon na tulungan. Emily? Ayos lang ba kayo na Desena? O yan. Ayan yung taong sumira sa mga pangarap ko. Ano ka ba? Nag-aaway ba kayo ng dahil sa akin, Emily? Oo! Dahil sa'yo. Sinira mo ang plano namin. Tama na yan. Maliit na problema, pinapalaki niyo pa. Ah, maliit na problema ka mo? Tama ba yung narinig ko? Kuya Nardo, kung hindi ka lang dumating sa buhay ng kapatid ko, wala sana kaming problema. Naabot ko na sana yung mga pangarap ko at higit sa lahat, wala akong sama ng loob sa kapatid ko. Tama na yan, Desena. Umalis ka na sa kwarto ko, Ate Emily. Bago pa tayo mag-away? Emily, halika na. Iwanan natin ang kapatid mo. Kaya na. Sana magkaayos pa tayong dalawa. Sigurado na ba kayo ni Nardo sa desisyon yung umalis na dito sa bahay? Oo. Panahon na ho para bumukod kami at tumayo sa sarili naming mga paa. Ganun ba? Pero huwag po kayong mag-alala. Dadalaw kami madalas dito sa bahay. Tsaka, pwede nyo rin kami puntahan. Doon sa kabilang barangay lang naman kung kami lumipat. Ay, sige, Emily. Pupuntahan ko kayo doon palagi. Ate Emily? Alam mo, Desena, tama ka. Hindi kami dapat mamihasa sa puro asa sa iba. Kaya nga eto, nagpasya na kami bumukod. Alam ko, masama pa rin ang loob mo sa akin. Pero ito lang tatandaan mo. Dumating lang ang swerte sa amin. Makakaasa ka. Tutuparin ko yung mga pinangako ko sa'yo dati.
Sana, mapatawad mo na kami. Napatawad ko na kayo, ate. Oh, At saka natanggap ko na rin yung sitwasyon ko ngayon. Narealize ko na kung gusto kong umasenso ang buhay ko, hindi rin ako dapat na umasa sa inyo. Congratulations, Miss Quintos. You're hired. Pwede ka na magsimula sa susunod na linggo. Ano yung magandang shift na ibibigay ko sa'yo para may oras ka pa para makapag-aral? Ha? Talaga po, sir. Thank No. you po. Ulit po kayo ng langit sa akin. O, Disena, kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho? Magandang balita po. Tanggap na ako. Talaga? Magsisimula na po ako sa susunod na linggo. Oh, mabuti naman kung ganon. Eh, siya nga pala. May maganda rin akong balita sa'yo. Ano po yun, ma? Nagpadala ng pera sina Emily at Joy para makapagpatuloy ka na sa pag-aaral. Talaga po, ma? Oo! Oh, eto na yung pera. Salamat. Disena, anak, hindi ka pinabayaan ng mga kapatid mo. Makakapag-enroll ka na ngayong darating na pasukan. Matutupad mo na ang mga pangarap mo. Ang dapat sa pamilya, walang inggitan, walang sapawan, at higit sa lahat, nagtutulungan lalo na sa oras ng pangangailangan. Dahil ang magkaroon ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan at malasakit sa isa't isa ay napakalaki ng kayamanan sa kanyang panahon.